Unti-unti na rin dumarami ang mga pasaherong paprobinsya sa ilang bus terminal sa Cubao, Quezon City. Ang ilan sa kanila oras nang hinihintay para magbakasakali na makasakay sa bus. Balitang hatid ni James Agustin. Nag-leave na sa kanyang trabaho si Leia para makabiyahe pa uwi sa Pangasinan ngayong araw. Susulitin na raw niya ang ilang araw na bakasyon. Para hindi maraming tao, tsaka hindi matraffic. Madaling araw. Kung may pauwi sa mga probinsya, mayroon din mga bumiyahe papunta rito sa Metro Manila ngayong Semana Santa. Gaya ng senior citizen na si George, na galing sa La Union. Pagpasok ng Semana Santa, galing Manila papuntang probinsya, mahirap, maraming pasahero. Pero biyahe pa Manila, hindi gaano mahirap. Fully booked na ang biyahe na patungong Ilocos Sur, Abra at La Union sa April 16, Miyerkules Santo. Marami pa naman masasakyan ngayong araw hanggang bukas. Tuloy-tuloy na rin ang dating ng mga pasahero sa bus terminal na ito. Si RV nag-leave na sa trabaho para makauwi sa Daet, Camarines Norte. Kahapon pa siya matyaga naghihintay na masasakyang bus. Sobrang hirap po. Kasi po mula kagahapon, 3:30 po nandito na ako eh. Ngayon, 7:30 raw po yung makakasakay po ako para iwas traffic rin po sana. Kaso yun po, sobrang haba po ng pila kaya inabot na po ang ganitong oras. Biyahe naman pa Quezon ng senior citizen na si Ruben, kasama ang asawa, anak at mga apo. Dalawang rason ng kanilang bakasyon. Pagunita sa Semana Santa at para ipagdiwang ang ika-76 na taong kaarawan ng kanyang nanay. Mahirap kasi makipagsabayan sa mga katulad ng holiday, Sabado, Linggo. Kaya lalo ganyan, may mga kargada kami, may mga bata. Kaya itinao namin ng Lunes. Fully booked na ang biyahe ng air-conditioned buses na patungong Camarines Norte hanggang April 17, Huwebes Santo. May ilang biyahe pa naman na hindi fully booked, pa Camarines Sur at Albay. Sa mga chance passenger po na walang reservation para sa aircon bus, marami naman po kami na mga ordinary na pwede nila masakyan. Kaya lamang po ay medyo maghihintay lamang po sila kasi ang mga bus po namin is galing pa rin po sa biyahe. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kumustahin naman natin ang sitwasyon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene. Karawalang humpay yung pagdating ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3 pero inasahan naman na raw yan ng parehong pamunuan pati mismong mga pasahero na daragsa nga yung mga babiyahe rito dahil sa Semana Santa. Kaya katulad na nakikita nyo dito ay walang humpay yung pagdating ng mga pasahero kaya kung minsan ay nagkakaroon talaga ng pila sa mga entrance gates papasok ng terminal, bumabagay na rin yung daloy ng trapiko sa labas ng departure area pero umuusad naman yung pila at may mga security personnel din nagbabantay dito para mahigpit na ipatupad sa mga sasakyan yung 3-minute rule sa pagbababa ng mga pasahero at bagahe. Ayon sa DOTR o Department of Transportation at ng operator ng NAIA na NNIC o New NAIA Infra Corporation ay maaaring umabot sa 1.18 million ang kabuang bilang ng mga pasaherong babiyahe sa NAIA mula April 13 hanggang Linggo ng Pagkabuhay, April 20. Maaari raw umabot sa 157,000 kada araw ang mga pasahero rito, kaya nagdagdag na ng personnel sa check-in counters at security personnel sa loob at labas ng paliparan. Sabi ng NNIC, kung ikukumpara sa Semana Santa 2024 ay mas mataas ng halos 15% ang bilang ng mga pasahero ngayong taon. Ayon kay Manila International Airport Authority o MIAA General Manager Eric Ines, maaring dahil daw ito sa mas maraming flight na inoffer ng ilang airlines matapos makabili ng mga bagong eroplano at dahil na rin daw marahil sa mas pinagandang mga pasilidad sa paliparan. Inasahan na ng mga pasahero na marami silang makakasabay sa pagbiyahe ngayon. Kaya si Michael at ang kanyang mga katrabaho na papuntang Pagadian, inagahan ang pagpunta sa airport. Si Jolly naman, sinamantalang walang pasok ng ilang araw para makabisita sa Butuan. Narito ang sinabi sa atin ng ilang pasaherong nakapanayam namin kanina. Marami rin pong pasahero, gano'n din po. Kaya ano pong ginawa niyo diskarte? Maaga po kaming umalis sa bahay. Gano'n, para mauna na kaming umano, gano'n. Yun, nag-book ako ng early booking Dahil para makauwi. mag-on.
Kara, para doon sa mga kapuso nating babiyahe ngayon at sa mga susunod na araw para nga sa Semana Santa ay maiging maghanda po tayo. Pumunta sa airport ng mas maaga, 4 to 5 hours before ng flight kung international flight at 3 to 4 hours bago ang flight. Kung local o domestic flight lamang, pwede na rin naman po yung online check-in for 24 to 48 hours bago ang flight. Depende sa airline na pinagbilhan nyo ng ticket. Yan ang latest mula dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa'yo, Kara. Maraming salamat, Darlene Kai. Abiso sa mga motorista na dadaan sa ilang kalsada sa Metro Manila, may gagawing mga kalsada ang DPWH simula po sa Miyerkules, April 16. Kabilang dyan ang mahigit 20 road repair sa ilang kalsada sa Quezon City, tulad sa Commonwealth Avenue, Quirino Highway at Payatas Road. Gayon din sa C5 Road, Katipunan at E. Rodriguez Jr. Avenue. May roadworks din sa northbound ng Magallanes Flyover sa Makati City, kaya magkakaroon ng partial closure. Sa Pasig City naman, may full closure sa C5 Ortigas Flyover at Ortigas C5 Interchange dahil rin sa roadworks. 24 oras daw ang trabaho sa mga road repair na yan, kaya inaabisuhan ang mga motorista na dumaan sa alternatibong ruta para hindi maabala sa posibleng mabagal na trapiko. Suspendido ang EDSA rehabilitation na nakatakdasan ng simulan ngayong Semana Santa ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. At kaugnay niyan, kausapin natin mismo ang kalihim. Magandang umaga, Secretary Bonoan, at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Opo, ano po yung mga dahilan kung bakit sinuspindi yung EDSA rehab? May nakita po ba kayong problema? Well, hindi naman problema, Rafi. Actually, ang natin dito, nag-adjust lang kami ng schedule because of the upcoming Asian conference dito sa Pilipinas in 2026. And plus, of course, yung tinignan din namin yung mga activities natin ngayon, including Holy Week and yung sa elections, no? So anyway, I think itutuloy naman natin yung EDSA rehabilitation but i-adjust lang namin hanggang siguro sa May 15 na kami magsisimula. Pero hindi ba para tamang-tama hindi naman masyadong maabala yung mga traffic natin, movement natin dito sa Holy Week at saka sa elections. Okay. Kailan po yung target na masimulan yung EDSA rehab at hindi ba mas maganda sana kung Holy Week dahil mas konti supposedly yung trapiko, yung mga dumadaan sa ating mga kalsada? Marami kasi nagbibiyahe actually during Holy Week pa. Okay. Kaya hindi namin we just want to disturb so much yung mga traffic. Especially nagmamadali lahat yung mga tao during Holy Week. So, the only na nakikita namin sana is actually sa Huwebes Santo hanggang Linggo. Pero I think, again, marami rin nagbibiyahe. So, minabuti na namin na i-postpone na lang muna namin hanggang matapos ang eleksyon ng siguro. Sa May 15 kami naka-schedule magsisimula. Opo. Still, meron po mga road repairs na isasagawang DPWH. Paano po masisiguro na matatapos ito pagkatapos ng Semana Santa? Matatapos ito because actually most of the kwan dito is actually yung mga pavement rehab lang naman ito, yung mga overlay at saka magdadagdag lang ng mga asfalto sa mga deteriorated sections dito sa Metro Manila. So, it's not going to be very trabaho ito. So, madali lang ito. Okay. Bukod po sa mga kalsada dito sa Metro Manila, kumusta naman po yung mga road repairs sa mga paprobinsya naman? Gaya po sa Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur, nagkaroon po ng traffic noon, hindi? Inaabot ng siyam-siyam yung biyahe dahil sa nasirang kalsada. Totoo yan, Rafi. Well, let me say na mula pa nung 2 weeks ago, nagsimula kami dito sa mga lakbay-alalay program namin at tinignan namin yung mga lahat ng national roads na dapat maayos yung kondisyon ng mga national roads natin all over the country. Kaya lang, sinabi mo nga, itong Andaya Highway, may talagang problema namin mula pa nung tuloy-tuloy yung pag-ulan nung mula December hanggang February. So marami yung medyo nag-deteriorate na mga sections dyan. But
Anyway, talagang posposan din naman namin na ginagawa. At nandun lahat yung mga tao namin to extend assistance kung kailangan naman. At saka kailangan kasama namin yung mga local government actually to manage the traffic along yung sa Andaya Highway. Andaya Highway is just a shortcut dapat. Pero yung kalsada naman namin na galing yung Maharlika Highway na papunta ng Camarines Norte, papunta Camarines Sur, okay na naman yun. Okay. Traffic. So pwede naman nila yung alternate road na gagamitin. Ano bang problema doon sa Andaya Highway? Yung location po ba mismo? Yung lupa doon sa area? Ano yung nagiging problema rito? Ang Andaya Highway, alam mo naman, itong Andaya Highway, actually may mga technical problems simula pa nito na medyo mayroong undercurrent water sa ibaba kaya hindi maayos-ayos yata yung panito. So in fact, tinitingnan namin kung ano yung permanent solution yan sa Andaya Highway at this time. So engineering intervention talaga yung kailangan. Yeah. May update po ba tayo sa Gumuhong Santa Maria Cabagan Bridge? Paano po yung mga babiyahe ngayong Semana Santa sa bahaging yun ng Isabela? Well, yung Cabagan Bridge, dati-dati na meron naman alternate bridge pa sa ibaba niyan. Hindi pa naman naalis. So yun pa rin ang ginagamit nila ngayon. Dahil nagkaberya ngayong dapat yung bagong tulay. So nandoon pa naman yung old bridge sa ibaba. So yun pa rin ang ginagamit. In the meantime, yung investigations namin na ginagawa ay matatapos kami siguro to by April 15. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Okay, salamat din po sa atin lahat. Salamat po si DPWH Secretary Manny Bonoan. Mga kapuso, ngayong Lunes Santo, 25 lugar sa ating bansa ang makararanas ng matinding init at alinsangan ayon po yan sa Pag-asa. Kabilang po riyan ang ilang lugar sa Metro Manila. Maaaring makapagtala ng danger level na 44 degrees Celsius na heat index sa Pasay City, Etxague, Isabela at Sangley Point, Cavite. 43 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan, Tuguegarao, Cagayan, Olongapo City, San Ildefonso, Bulacan, Tanawan, Batangas, San Jose Occidental, Mindoro at Dipolog, Zamboanga del Norte. Posible namang umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa ilan pang bayan at lungsod sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kapuso, dalasan po ang pag-inom ng tubig at magsuot ng preskong damit. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang patuloy na nakaaapekto sa malaking bahagi ng bansa habang may frontal system naman sa extreme northern Luzon. Walang inaasahang bagyo o low pressure area ngayong Semana Santa. Samantala, sa City of Pines, Baguio, 10 hanggang 40% ang tsansa ng ulan hanggang sa Biyernes Santo. 0 hanggang 30% naman sa Metro Cebu, 0 hanggang 70% sa Metro Davao, habang dito sa Metro Manila, maglalaro sa 10 hanggang 40% ang tsansa ng ulan ngayong araw hanggang sa Biyernes Santo. Good news po tayo para sa mga kapusong bibiyahe ngayong Holy Week. May big time rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 3 pesos and 60 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. 2 pesos and 90 centavos naman sa diesel. Habang sa kerosene, 3 pesos and 30 centavos ang rollback sa kada litro. Ayon po sa DOE, kabilang sa mga nakapagpababa sa presyo ng mga produktong petrolyo ang trade war sa pagitan ng Amerika at China. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang lalaki habang sugatan naman ang kanyang asawa at anak matapos maaksidente sa kalsada sa Malasiki, Pangasinan. Chris, anong nangyari dyan? Kara, 2 truck ang nakabangga sa sinasakyan nilang kolong-kolong sa barangay San Julian. Una silang nasalpok ng isang nag-overtake na mixer truck. Napunta ang kolong-kolong sa kabilang linya na nabangga naman ang paparating na truck.
Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga driver ng dalawang truck na parehong tumangging magbigay ng pahayag. Ayon sa kaanak ng mga biktima, handa silang makipag-areglo sa mga truck driver para sa lahat ng gastusin. Sumiklab naman ang sunog sa isang industrial park sa barangay Paliparan 1 sa Dasmariñas, Cavite. Ayon sa mga otoridad, nagtagal ng mahigit 10 oras ang sunog bago tuluyang naapula. Walang naitalang nasawi o sugatan sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon ukol sa sanhi ng apoy at halaga ng pinsala.